Matagal bago pa man umusbong ang mga lungsod, imperyo o mga sibilisasyon, at bago pa man magkaroon ng anumang tala ng kasaysayan ng tao, nagsimula ang mundo sa ganap na pagkakasundo. Ayon sa salaysay ng kasulatan, ang daigdig ay maingat na nilikha ng Diyos, na naghiwalay sa liwanag at kadiliman, sa mga dagat at turong lupa, sa langit at kalawakan. Ang bawat elemento ng paglikha ay sumasalamin sa kayusan, kagandahan at layunin. Ang mga hayop ay malayang gumagalaw sa bagong likhang lupa, ang mga ilog ay dumadaloy sa matatabang lupain, at ang mga punong hitik sa bunga ay pumupuno sa tanawin ng kasaganaan. Sa gitna ng bagong anyong mundong ito ay may isang natatanging lugar, ang Hardin ng Eden. Ang harding ito ay hindi lamang isang likas na kapaligiran, ito ay kumakatawan sa ganap na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Doon inilagay ang mga unang tao, sina Adan at Eva. Nilikha sa larawan na mismong may lalang, hindi lamang sila nanirahan sa hardin, aktibo rin silang nakibahagi sa pangangalaga at pamamahala ng paglikha. Iniulat ng Biblia na ang Diyos ay lumalakad kasama nila, na nagpapakita ng isang malapit, tuwiran, at walang hadlang na ugnayan sa pagitan na may lalang at ng kanyang mga nilalang. Walang takot, hiya, o pagdurusa sa kapaligirang yon. Ang buhay ay puno ng pagtitiwala, kagalakan, at kalayaan. Binigyan sina Adan at Eva ng kapangyarihan sa daigdig at pati na rin ng pananagutan, alagaan ang hardin at sandin ang salita ng Diyos. Sa gitna ng Eden ay may dalawang natatanging puno, ang puno ng buhay at ang puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Binigyan ng Diyos ang tao ng kalayaan upang tamasahin ang buong paglikha, ngunit nagtakda siya ng isang hangganan. Ang hangganang ito ay hindi isang di makatwirang pagbabawal, kundi isang paanyaya sa pagtitiwala at pagsunod. Hanggat sila ay nananatiling nakaayon sa banal na kalooban, ang sangkatauhan ay mamumuhay sa kapayapaan at kasaganaan. Gayunman, ang tagpong ito ng pagkakasundo ay malapit ng harapin na isang hindi inaasahang presensya na magbabago sa takbo ng kasaysayan ng tao magpakailanman. Habang ang Hardin ng Eden ay nananatiling sa gisag ng kapayapaan at pagkakasundo, isang bagong presensya ang tahimik na pumasok sa salaysay. Inilalarawan ng Biblia ang presensyang ito sa anyo ng isang ahas, na ipinakilala bilang ang pinakamatuso sa lahat ng hayop na nilikha. Ang pagdating nito ay hindi minarkahan ng karahasan o puwersa, kundi ng isang bagay na higit na banayad at mapanganib, ang pagbaluktot sa katotohanan. Ang estratehiya ng ahas ay hindi ang direktang sirain ang nilikha ng Diyos, kundi ang magtanim ng pag-alinlangan sa puso ng tao. Lumapit ito kay Eva at nagsimula ng isang pag-usap na tila payak ngunit puno ng layunin. Ang tanong nito ay tuwiran at maingat na binalak, talaga bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kumain mula sa alinmang puno sa hardin? Ang tanong na ito ay nagbaluktot sa orihinal na utos ng Diyos, na nagbigay pahintulot na kainin ang lahat ng bunga maliban sa isa. Sa pamamagitan ng pagpapalabis sa pagbabawal, sinikap ng ahas na itanim sa puso ni Eva ang pakiramdam na ang Diyos ay nagtakda ng hindi makatarungang mga hangganan. Sumagot si Eva sa pamamagitan ng pagwawasto sa sinabi ng ahas, na ipinaliwanag na tanging ang bunga ng puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama ang ipinagbabawal. Gayunpaman, nagpatuloy ang ahas sa estratehiya nito at nagpahayag ng isang bagay na tuwirang sumasalungat sa salita ng Diyos, tiyak na hindi kayo mamamatay. Higit pa sa pagtanggi sa kaparusahan na inihayag ng Diyos, ipinahiwatig ng ahas na may itinatagong mahalagang bagay ang may lalang mula sa sangkatauhan. Ayon sa pahayag nito, kapag kinain nina Adan at Eva ang bunga, mabubuksan ang kanilang mga mata at sila ay magiging tulad ng Diyos, na makakaalam na mabuti at masama. Sa sandaling Diyon, ang tukso ay hindi na lamang usapin ng pag-usisa, kundi umabot sa mas malalim na punto, ang pagnanais ng tao para sa kalayaan at kapangyarihan. Naipahasik na ang pagdududa at ang pagtitiwala na nagpapanatili ng pagkakasundo ng Eden ay nagsimulang dahan-dahang manghina. Ang pagdududa na itinanim na ahas ay nagsimulang baguhin ang paraan ng pagtingin ni Eva sa bagay na deti ay isa lamang puno sa hardin. Ikinuwento ng teksto ng Biblia na sinimulan niyang tingnan ang bunga sa bagong pananaw. Ang dating ipinagbabawal lamang ng Diyos ay ngayon tila kakit-akit, kanais-nais, at puno ng posibilidad. Ang bunga ay tila mabuti bilang pagkain, kaya-aya sa paningin, at ayon sa pangako ng ahas, may kakayahang magbigay ng karunungan. Ang pagbabagong ito ng pananaw ay nagpapakita ng isang malalim na katotohanan tungkol sa likas na katangyan ng tukso. Bihira itong lumitaw bilang isang bagay na hayagang mapanira. Sa halip, madalas itong lumilitaw bilang isang bagay na kanais-nais, isang bagay na nangangako ng pag-unlad, kalayaan, o katuparan. Sa sandaling yon, si Eva ay naharap sa isang pagpili na higit pa sa isang simpleng bunga. Ito ay isang pasya sa pagitan ng pagtitiwala sa salita ng Diyos o paniniwala sa salaysay na ipinakita ng ahas. Ang pagpiling yon ay naging tunay na pagsubok ng pagtitiwala.
Ang Diyos ay nagtakda ng isang malinaw na hangganan, hindi upang higpitan ang kaligayahan ng tao, kundi upang pangalagaan ang kaayusan at pakikipag-ugnayan. Ngunit nang isipin ang posibilidad na maging tulad ng Diyos, sinimulan ni Eva na makita ang hangganang yon bilang hadlang sa kanyang potensyal. Dahil sa bagong pagunawang ito, inabot niya ang bunga, kinuha ito, at kinain. Pagkatapos ay inalok din niya ito kay Adan, na kasama niya, at siya man ay kumain. Ang sandaling yon ay maaring mukhang simple sa unang tingin, ngunit ang mga bunga nito ay malalim at agarang naramdaman. Sa kanilang pagpiling sumuway, hindi lamang nilabag nina Adan at Eva ang isang utos. Binago nila ang espiritual na balanse na nagpapanatili na ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Ang pasyang yon ang nagmarka ng simula ng isang bagong realidad para sa tao. Isang realidad kung saan ang pagkakasundo ng Eden ay mapapalitan na isang mundong puno ng alitan, sakit at espiritual na paghihiwalay. Sa sandaling kinain nina Adan at Eva ang bunga, may isang malalim na pangyayari ang naganap. Ikinuwento ng Biblia na nabuksan ang mga mata ng dalawa, ngunit ang pagbubukas na iyon ay hindi nagdala ng pag-angat na ipinangako ng ahas. Sa halip na maging tulad ng Diyos, napansin nila ang isang bagay na hindi pa nila kailanman naranasan, ang hiya. Sa unang pagkakataon, napansin nina Adan at Eva na sila ay hubad. Ang deti ay likas at dalisay ay ngayon naging sanhi ng pagkailang. Ang sandaling ito ay kumakatawan sa pagkawala ng kawalang malay na umiral sa Eden. Ang kasalanan ay hindi nagdala ng banal na karunungan, kundi nagpasok ng isang bagong kamalayan na puno ng takot at kawalang katiyakan. Sa agarang pagtatangkang harapin ang hindi komportableng pakiramdam na iyon, tinahi nila ang mga dahon na igos at gumawa para sa kanilang sarili ng pansamantalang pantakip. Ang simpleng gawain ito ay nagpapakita ng isang malalim na katotohanan tungkol sa kalagayan ng tao matapos ang pagbagsak. Ang hilig na subukang lutasin ang mga espiritual na suliranin sa pamamagitan ng mga solusyong pantaw. Gayunpaman, ang pinakamahalagang pagbabago ay hindi lamang sa paraan ng pagtingin nila sa kanilang sarili, kundi pati na rin sa paraan ng pagtingin nila sa Diyos. Bago ang pagsuway, ang presensya na may lalang ay dahilan ng kagalakan at pakikipag-ugnayan. Ngunit ngayon, nang marinig nila ang tunog ng Diyos na naglalakad sa hardin sa simoy na araw, sina Adan at Eva ay tumugon sa isang ganap na nadibang paraan. Nagtago sila sa pagitan ng mga puno. Ang takot ay pumasok sa puso ng tao. Ang ugnayang dating tuwiran at malinaw ay ngayon natabunan ng pagkakasala. Pagkatapos ay tinawag ng Diyos si Adan sa pamamagitan ng isang tanong na umugong sa paglipas ng mga saglo, "Nasaan ka?" Ang tanong na ito ay hindi nagpapahiwatig ng kamangmangan sa panig ng Diyos, kundi nagbubukas ng isang pag-usap na maglalantad sa katotohanan ng pagsuway ng tao. Ang sagot ni Adan ay malinaw na nagpakita ng epekto ng pagbagsak. Inamin niyang siya ay natakot, isang bagay na hindi pa niya kailanman naranasan. Ang pagkakasundo ng Eden ay nabasag, at ang sangkatauhan ay ngayon haharap sa mga bunga ng kanyang pagpili. Matapos sagutin ni Adan ang tanong ng Diyos, ang pag-usap sa hardin ay nagsimulang unti-unting magbunyag ng lawak na nangyari. Direktang tinanong siya ng Diyos kung kumain siya mula sa punong ipinagbawal. Sa sandaling yon, may isang bagay na lubhang katangian ng kalikasan ng tao ang nagsimulang lumitaw, ang pagtatangkang ilipat ang pananagutan. Sa halip na agad tanggapin ang kanyang ginawa, sumagot si Adan na ang babaeng ibinigay ng Diyos sa kanya ang nag-alok sa kanya ng bunga, kaya siya kumain. Ang sagot na ito ay hindi lamang nagbintang kay Eva, kundi nagmumungkahi rin na ang mismong paglikha ng Diyos ay nag-ambag sa sitwasyon. Pagkatapos ay bumaling ang Diyos kay Eva at tinanong kung ano ang nangyari. Nagbigay rin siya ng paliwanag, na sinabing nilinlang siya ng ahas kaya siya kumain ng bunga. Ipinapakita ng sandaling ito kung paano mabilis na winawasak ng kasalanan ang mga ugnayan. Bago ang pagbagsak, sina Adan at Eva ay namumuhay sa ganap na pagkakaisa at pagtitiwala. Ngunit ngayon, sa harap ng mga bunga ng kanilang ginawa, bawat isa ay nagsisikap na ilayo ang sarili sa pananagutan. Gayunman, ang katotohanan ng pagsuway ay hindi maiiwasan. Ang pagkakasundo ng hardin ay nabasag, at kailangang maitatag ang banal na katarungan. Kaya nagsimulang ipahayag ng Diyos ang mga bunga ng nangyari. Una, bumaling siya sa ahas at ipinahayag na ito ay susumpain sa lahat ng hayop at gagapang sa lupa. Pagkatapos ay ipinahayag niya na magkakaroon ng patuloy na alitan sa pagitan ng ahas at ng sangkatauhan. Ang mga salitang ito, bagamat tila simple, ay naglalaman ng mas malalim na kahulugan kaysa sa tila sa sandaling yon. Hindi lamang nila inilalarawan ang natural na alitan sa pagitan ng mga tao at mga ahas, kundi inihahayag din ang isang espiritual na labanan na tatawid sa maraming henerasyon. Sa gitna ng hatol na ito, ipinakilala ng Diyos ang isang mahiwagang pangako, isang pangakong magiging isa sa pinakamahalagang pahayag na propetiko sa buong Biblia.
Sa sandaling bumaling ang Diyos sa ahas, ang kanyang mga salita ay naghayag ng isang pambihirang bagay na lampas sa simpleng hatol sa nangyari sa Eden. Ipinahayag niya, maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong lahi at ng kanyang lahi. Dadurugin niya ang iyong ulo, at susugatan mo ang kanyang sakong. Ang mga salitang ito, na nakatala sa aklat ng Genesis, ay itinuturing na maraming iskolar bilang unang mesyanikong propesya ng kasulatan. Bagamat binika sa gitna ng pagpapahayag ng mga bunga ng kasalanan, taglay nito ang isang makapangyarihang pangako ng pagtubos. Hindi lamang inihayag ng Diyos ang labanan sa pagitan ng mabuti at masama, ipinakita rin niya na darating ang isang tao na dudurog sa ulo ng ahas. Ang larawang ito ay malakas at simboliko. Ang pagdurog sa ulo ay kumakatawan sa isang tiyak na dagok na kayang ganap na si Rain ang kaaway. Gayunman, binabanggit din ng propesya na ang supling na iyon ay masasaktan sa sakong. Ipinahihiwatig nito na ang tagumpay laban sa kasamaan ay hindi mangyayari ng walang kapalit. May pagdurusang kasangkot sa labanang ito. Sa pagbanggit sa supling ng babae, ipinakilala ng Diyos ang isang nakakagulat na detalye, sapagkat sa sinaunang kultura ang lahi ay karaniwang kinikilala sa pamamagitan ng lalaki. Ang hindi pangkaraniwang pananalitang ito ay nakatawag ng pansin sa maraming tagapagpaliwanag sa paglipas ng kasaysayan, na nagpapahiwatig na ang katuparan ng pangakong ito ay magiging natatangi at pambihira. Sa sandaling binikas ang mga salitang ito, maaring hindi pa lubos na naunawaan nina Adan at Eva ang saklaw ng kanilang narinig. Gayunpaman, ang pangakong Diyon ay naging binhi ng pag-asa na itinanim sa simula ng kasaysayan ng tao. Kahit pagkatapos ng pagbagsak, ipinahayag ng Diyos na ang kasamaan ay hindi magkakaroon ng huling salita. Darating ang araw na may haharap sa ahas at magpapanumbalik na nawala sa hardin. Matapos ipahayag ang pangako na tumutukoy sa isang darating na manunubos, nagpatuloy ang Diyos sa pagpapahayag ng mga bunga ng pagsuway na naganap sa hardin. Ang pagbagsak ay hindi maaring basta na lamang baliwalain, sapagkat ang pagkasira ng ugnayan sa pagitan ng tao at na may lalang ay lubhang nagbago sa kayusang itinatag sa paglikha. Nang kausapin niya ang babae, ipinaliwanag ng Diyos na ang buhay ay mamarkahan ng mga sakit at hamon na deti ay wala. Ang karanasan ng pagiging ina, na dapat sana'y pagpapahayag lamang ng kagalakan at pagpapatuloy ng buhay, ay ngayon sa samahan ng pagdurusa. Bukod dito, maapektuhan din ang mga ugnayan ng tao. Ang ganap na pagkakasundo na umiral sa pagitan ng lalaki at babae ay mapapalitan ng mga tensyon at alitan sa paglipas ng kasaysayan. Pagkatapos ay nagsalita ang Diyos ng tuwiran kay Adan. Ang lupa, na deti sa ganang nagbibigay ng walang kahirapan, ay ngayon mangangailangan ng pagsisikap, pawis at pagtitiyaga. Ang paggawa ng tao ay sasamahan ng pagod at pagkabigo, at ang kalikasan mismo ay magpapakita ng mga bunga ng kasalanan. Ang mga tinik at damo ay lilitaw bilang nakikitang palatandaan na may malalim na nabago sa paglikha. Sa wakas, ipinahayag ng Diyos ang isang mas mabigat na bagay, ang kamatayan ay magiging bahagi ng karanasan ng tao. Si Adan ay hinubog mula sa alabok ng lupa, at balang araw ay babalik din sa alabok na iyon. Ang pahayag na ito ang nagmarka ng pagpasok ng mortalidad sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang buhay, na deti maaring magpatuloy ng walang hanggan sa pakikipag-ugnayan sa Diyos, ay ngayon magkakaroon ng hangganan. Ipinapakita ng mga salitang ito na ang kasalanan ay hindi lamang isang hiwalay na pagkakamali, kundi isang pagkasira na nakaapekto sa lahat ng dimensyon ng pag-iral ng tao, espiritual, emosyonal, ugnayan at maging pisikal. Ang mundong lilitaw pagkatapos na Eden ay magiging lubhang iba sa mundong orihinal na nilikha ng Diyos. Gayunpaman, ang pangakong binikas laban sa ahas ay patuloy na umaalingaunggaw bilang tanda ng pag-asa sa gitna ng mga bunga ng pagbagsak. Kahit matapos ipahayag ang mga bunga ng pagsuway, ang salaysay ng Biblia ay nagpapakita ng isang nakakagulat na kilos mula sa Diyos. Sa halip na lubusang iwan ang tao sa mga bunga ng kanyang pagpili, gumawa ang Diyos na isang hakbang na nagpapakita ng awa at pag-aalaga. Sinasabi ng teksto na gumawa siya ng mga kasyuotan mula sa balat para kina Adan at Eva at sinuotan sila. Sa unang tingin, ang detalyeng ito ay tila simple, ngunit naglalaman ito ng malalim na kahulugan sa loob ng salaysay ng Biblia. Hanggang sa sandaling Diyon, sinubukan nina Adan at Eva na takpan ang kanilang hiya gamit ang mga dahon na igos, isang pansamantala at di matatag na solusyon. Ngunit nagbigay ang Diyos na isang bagay na mas matibay. Upang magawa ang mga kasyuotang iyon mula sa balat, kinailangang mamatay ang isang hayop. Ang pangyayaring ito ang unang pagtukoy sa pagbubuhos ng dugo sa kasulatan, na kalaunan ay magiging mahalagang bahagi ng sistema ng mga handog sa kasaysayan ng bayan na Israel. Maraming tagapagpaliwanag ang nakikita sa kilos na ito ang isang simbolikong paunang pahiwatig na ideya ng pagtubos, na nagpapakita na ang kasalanan ay may kabayaran at ang pagpapanumbalik ay nangangailangan ng sakripisyo.
Sa pagbibihis sa lalaki at babae, ipinakita ng Diyos na kahit pagkatapos ng pagbagsak ay handa pa rin siyang pangalagaan ang kanyang mga nilalang. Gayunpaman, hindi na maaring manatili sa hardin. Kinailangan ihinto ang paglapit sa puno ng buhay upang ang sangkatauhan ay hindi manatiling magpakailanman sa kalagayan ng kasalanan. Kaya naglagay ang Diyos ng mga kerubin at isang nagliliyab na tabak upang bantayan ang daan patungo sa hardin ng Eden. Ang pagpapatalsik mula sa hardin ay masakit, ngunit may layunin, upang pigilan ang tao na mabuhay magpakailanman sa ilalim ng mga bunga ng pagbagsak. Ang kasaysayan ng tao ay magpapatuloy sa labas ng kapaligirang Diyon ng kasakdalan, sa isang mundong puno ng hamon at pagdurusa, ngunit pinananatili ng pangako na balang araw ay darating ang pagtubos. Sa pagpapatalsik mula sa hardin ng Eden, nagsimula ang sangkatauhan na isang bagong yugto ng kanyang kasaysayan. Sina Adan at Eva ay nagsimulang mamuhay sa isang mundong iba sa mundong una nilang nakilala. Ang lupa ay nangangailangan ng pagsisikap upang makapagbigay ng pagkain. Ang pagdurusa ay naging bahagi ng karanasan ng tao, at ang tuwirang presensya ng Diyos ay hindi na naranasan sa parehong paraan tulad ng dati. Gayunpaman, kahit sa harap ng bagong katotohanan ito, may isang bagay na nanatiling buhay sa alaala ng sangkatauhan, ang pangakong binigkas ng Diyos sa hardin. Ang ideya na balang araw ay may lilitaw na supling na kayang talunin ang ahas ay nagsimulang dumaan sa mga henerasyon tulad ng isang binhi ng pag-asa. Habang lumilipas ang mga taon at dumarami ang mga pamilya, ang pangakong Diyon ay patuloy na umaalingaunggaw sa tradisyon ng mga taong nagpapanatili na alaala ng paglikha. Ang sangkatauhan ay patuloy na nagdadala sa loob nito na malalim na pagnanais para sa pagpapanumbalik, isang kamalayan na may nawala at kailangang may balik. Ang pananabik na ito ay makikita sa iba't ibang sinaunang kultura na nagsasalita tungkol sa labanan na mabuti at masama, tungkol sa isang ipinangakong bayani, o tungkol sa isang darating na pagpapanumbalik. Para sa mga nagpapanatili ng tradisyon ng pananampalataya sa Diyos, ang pag-asa ay tuwirang nakaugnay sa pangako ng supling ng babae. Pagkalipas ng mga saglo, ang pangakong ito ay magsisimulang luminaw sa pamamagitan ng mga salita ng mga propeta. Ang mga taong tulad nina Isaias, Mikyas at iba pa ay naghayag ng mga detalye tungkol sa darating, isang tagapagpalaya, isang hari, isang magdadala ng katarungan at magpapanumbalik na ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Bawat henerasyon ay naghihintay sa katuparan ng pangakong iyon. Ang kasaysayan ng bayan na Israel, ang kanilang mga tagumpay, kanilang mga pagbagsak, at kanilang mga inaasahan ay malalim na nakaugnay sa pag-asa sa manunubos na ito. Ang ipinahayag sa Eden ay patuloy na tumuturo sa isang darating na sandali kung kailan ang labanan na nagsimula sa hardin ay sa wakas magkakaroon ng ganap na wakas. Habang umuusad ang kasaysayan ng tao, ang pangakong ginawa sa Eden ay nagsimulang maging mas malinaw. Ang unang ipinahayag ng maikli at mahiwaga ay unti-unting pinalawak sa pamamagitan ng mga bagong pahayag sa paglipas ng mga henerasyon. Pinili ng Diyos ang isang tiyak na bayan, ang Israel, upang pangalagaan at ipasa ang pag-asang ito sa mundo. Sa loob ng kasaysayan ng bayang ito, ang pangako ng manunubos ay nagsimulang umunlad ng paunti-unti. Natanggap ni Abraham ang pahayag na sa pamamagitan ng kanyang lahi ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Pagkalipas ng mga saglo, narinig ni Haring David mula sa Diyos na ang kanyang trono ay itatatag magpakailanman, na nagpapahiwatig na ang darating na tagapagpalaya ay magmumula sa kanyang lahi. Ang mga propeta ay nag-ambag din sa pagpapalawak ng pag-asang ito. Inilarawan ni Isaias ang kapanganakan na isang anak na tatawaging, makapangyarihang Diyos, at prinsap ng kapayapaan. Ipinahayag ni Mikyas na ang ipinangakong pinuno ay magmumula sa Bethlehem. Ang iba pang mga propesya ay nagsasalita tungkol sa isang magdadala ng katarungan, magpapanumbalik sa mga nasirang puso, at magdadala sa kanyang sarili ng pagdurusa ng bayan. Ang bawat isa sa mga paghahayag na ito ay nagdagdag ng mga bagong bahagi sa malaking larawan na nagsimula sa hardin ng Eden. Ang mesyanikong pag-asa ay naging mahalagang bahagi na espiritual na pagkakakilanlan ng Israel. Sa mga sandali ng krisis, kapag ang bayan ay humaharap sa mga digmaan, pagpapatapon, o pananakop ng mga dayuhan, ang pangako ng isang darating na tagapagpalaya ay nagsilbing pinagmumulan ng pag-asa at pagtitiyaga. Marami ang nag-isip na ang Mesyas na ito ay lilitaw bilang isang makapangyarihang pinunong pampulitika o militar na kayang palayain ang Israel mula sa kanilang mga kaaway. Gayunpaman, ipinahiwatig mismo ng mga tekstong propetiko na ang kanyang misyon ay magiging mas malalim kaysa sa pagtatatag lamang na isang kahariang panlupa. Ang ipinangakong supling ay hindi darating lamang upang lutasin ang mga suliraning pampulitika o panlipunan. Darating siya upang harapin ang mismong kasamaan na pumasok sa mundo mula pa sa simula ng kasaysayan ng tao. Matapos ang mga saglo ng paghihintay, ang sandali ng katuparan ng pangako ay nagsimulang lumapit.
Ang mundo ay lubhang nagbago mula panahon nina Adan at Eva. Ang mga imperyo ay umusbong at naglaho, ang mga bayan ay kumalat sa buong daigdig, at maraming kultura ang namukatkat. Gayunpaman, sa gitna ng bayan na Israel ay nanatiling buhay ang pag-asa sa ipinangakong Mesyas. Marami ang naghihintay na may pananabik sa araw na muling makikialam ang Diyos sa kasaysayan upang ibalik ang nawala. Sa ganitong tagpo naganap ang isang pambihirang pangyayari. Sa isang maliit na bayan na tinatawag na Nazaret, isang dalagang nagngangalang Maria ang dinalaw ng isang anghel. Ipinahayag nito na siya ay maglilihi ng isang anak sa pamamagitan ng kapangyarihan na Espiritu ng Diyos. Ang batang ito ay hindi lamang magiging isa pang batang ipinanganak sa Israel, siya ang magiging katuparan ng mga sinaunang pangako. Magasaglo na ang nakaraan, ipinahayag ng Diyos na ang supling ng babae ay dudurog sa ulo ng ahas. Gayon, ang pangakong yon ay nagsisimulang magkaroon ng anyo sa kasaysayan. Ang kapanganakan ni Jesus ay kumakatawan sa higit pa kaysa sa pagdating na isang bagong guro ng relihiyon o espiritual na pinuno. Siya ay ipinakilala bilang ang darating upang harapin ang pangunahing suliranin ng sangkatauhan, ang kasalanan. Sa buong buhay niya, magtuturo si Jesus tungkol sa kaharian ng Diyos, magpapakita ng habag sa pagdurusa ng tao, at maghahayag na mismong katangian ng Diyos. Gayunpaman, ang kanyang misyon ay hindi lamang limitado sa mga aral o himala. Ipinahiwatig ng propesya ng Eden na ang supling ng babae ay masasaktan din ito ay tumutukoy sa sakripisyong mangyayari sa cross. Doon, haharapin ni Jesus ang bunga ng kasalanan ng tao. Ang paghaharap na nagsimula sa hardin ay sa wakas abot sa tiyak na sandali nito, na nagpapakita na ang plano ng pagtubos na ipinahayag sa simula ng kasaysayan ay ganap ng natutupad. Kapag tinitingnan natin ang buong salaysay na nagsimula sa hardin ng Eden, napagtatanto natin na ang pangakong binikas ng Diyos ay hindi lamang isang hiwalay na pahayag sa simula ng Biblia. Ito ay naging gabay na hibla ng buong kasaysayan ng pagtubos. Mula sa sandaling pumasok ang kasalanan sa mundo, ipinahayag ng Diyos na ang kasamaan ay hindi magkakaroon ng huling salita. Ang pangako ng isang supling ay dudurog sa ulo ng ahas ay tumuturo sa isang tiyak na tagumpay laban sa bagay na sumira sa sangkatauhan. Ang mga saglo ng kasaysayan, mga propesya, mga tipan, at mga pangyayari ay nagtagpo sa banal na planong ito. Ang kapanganakan, buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus ay naunawaan ng mga unang Kristiyano bilang katuparan ng sinaunang pangakong iyon. Sa cross, ang pagdurusang binanggit sa propesya, ang sugat sa sakong, ay naging realidad. Gayunpaman, ipinahayag na muling pagkabuhay na ang huling tagumpay ay sa Diyos. Ang nagsimula sa pagbagsak sa Eden ay natagpuan ang punto ng pagtubos sa gawa ni Kristo. Sa makatuwid, ang kwento ng Biblia ay hindi lamang tala ng mga sinaunang pangyayari, kundi isang salaysay na nagpapakita ng patuloy na pagsisikap ng Diyos na ibalik ang ugnayan sa sangkatauhan. Ang pangakong ginawa sa simula ay nananatiling mahalaga sapagkat ito ay tumuturo sa pag-asa ng ganap na pagpapanumbalik ng paglikha. Para sa maraming mambabasa at iskolar ng kasulatan, ipinapakita ng kwentong ito na kahit ang sangkatauhan ay nagkakamali, patuloy na nag-alok ang Diyos ng mga landas ng pagtubos at pagkakasundo. Kung ang paglalakbay na ito na nagsisimula sa hardin ng Eden at umaabot sa katuparan ng pangako kay Kristo ay pumukaw sa iyong kuryosidad, patuloy na sandan ang mga susunod na kabanata ng kwentong ito. Ang buhay ni Jesus ay puno ng mga pangyayaring higit pang nagbubunyag ng plano ng pagtubos na nagsimula sa pinagmulan ng sangkatauhan. Ibahagi ang nilalamang ito sa isang taong nais ding mas maunawaan ang pinagmulan ng pangakong ito at manatili kasama namin upang tuklasin ang mga susunod na yugto ng salaysay na ito na nagbago sa mundo. Kaya mag-subscribe na sa channel ngayon sapagkat ang paglalakbay sa buhay ni Kristo ay nagsisimula pa lamang.